Siguro nagtataka kayo bakit gustong gusto ko at napakarami kong snake plants, ano. Ang trabaho po ng mga snake plants is maglinis po niyan, yung hangin na yan. Pa naman siyang roots, no. At matatanggal naman po yan gaya ng ginagawa ko. Nababawasan yung depression natin, ano. Nababawasan yung stress natin. Hello everyone, this is Hermes Tsunami ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Maintenance na naman tayo dito sa ating collection ng snake plants, ano. At feeling ko kasi ngayon na hindi na pumapatak yung ulan, naiwasan na yung mga fungal infections and kung ano-ano pang problema, no. Mas dumadami rin yung suloy pag ganitong tag-araw, ano. Pero marami tayong dapat na gawing maintenance sa kanila, no, para mas mapaganda natin, ano. Pakita ko yan sa inyo ngayong araw na to. Samahan nyo, kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP. Alam ko yung iba sa inyo paborito to yung mga updates dito sa aking collection ng variegated snake plants, ano, kasi nakakabusog sa mata kapag talagang papanuurin mo yung video natin, kasi napakadaming collections dito na talagang mamahalin. Tapos merong mga collections dito na talagang rare, no. At ngayon nga nandito tayo sa ating area na to at dito tayo nakatoka ngayon na mag-maintain, ano. Unang-una, first step, yung ating pagdadamo. Tapos, yung pagdidilig. At yung pag-check na rin sa kanila, no? Tara, samahan nyo ako kasi excited na ako na, yan, tingnan uli yung ating mga halaman dito. Tara. At eto na nga po, no? Siguro nagtataka kayo bakit gustong gusto ko at napakarami kong snake plants, ano? Ano nga ba dahilan, ano? Habang nagme-maintain tayo niyan, yan, sasagutin natin, ano? Kasi unang-una po, napakaraming benepisyo, no, yung ating pag-aalaga ng mga snake plants, dahil ito po isa sa mga malalakas magbuga ng oxygen. At hindi lang po yan, kilala po ang mga snake plants sa pag linis ng hangin, ano. Isa nga po ito sa top na air purifier, no, sa buong mundo, dahil ang snake plants po kaya niyang linisin yung mga lason tulad ng formaldehyde, benzene, toluene, xylene. Yan po yung mga nakukuha natin na mga chemical na nanggagaling po doon sa ating detergent. Kapag nagpintura po, yan, maraming nakukuha yan. Halimbawa po, may naninigarilyo sa inyo, yan po, no. Yung mga nakukuha nating mga lason sa hangin. Ang trabaho po ng mga snake plants is maglinis po niyan, yung hangin na yan. Kaya kung meron po kayong snake plants, nakakatulong po yan, ano, na linisin yung ating mga hangin, yung hangin dumadaloy sa ating bahay. Kasi alam niyo naman po, di ba, talagang ngayon minsan yung health natin, yan yung pinapriority natin, ano. At ngayon pong maalinsangan yung panahon, ganyan po, ano. Pansinin muna natin to, no. Actually, nung pong nag-uulan, ang problema natin is yung lumalambot na dahon, ano. Pero ayan, tingnan nyo po, ganyan lang ginagawa ko, hinahayaan ko na lang muna siya. Mahirap i-treat po kasi kapag yung naglulusaw, ano. So pwede po tanggalin nyo muna sa pinakalupa niya, or pwede rin naman po na wag nyong galawin, pero wag nyo na pong panatiliing basa, no, kasi ayan, no, katulad nito, look, pero meron pa naman siyang roots, no. At matatanggal naman po yan gaya ng ginagawa ko before. Sayang nga po ito dahil naapektuhan ng fungus. Ayan, may anak na, pero ayan yung anak niya, namatay yung ibang anak niyan, yung ating yan, pero yan, isaksak muna natin yan dyan habang tatanggal tayo. So ganun lang naman yung care tips din, pasadahan natin habang nagbubunot tayo ng mga damo, no. Yan, kasi pag hindi natin tinanggal to,
maaring makahati pa yan doon sa sustansya na nakukuha natin o nakukuha ng plants natin sa lupa, dyan sa soil nya. And ayan, para wala nang kahati, mas lumaki. And ayan, ano pa nga pa benepisyo nating nakukuha sa pag-aalaga nito. And yan po, unang-una, nagpapaganda rin ang paligid kasi tingnan nyo naman yung ating lugar, pag ganyan naman po yung makikita nyo na kagagandang halaman sa tuwing dadaan kayo, magkakape kayo dito. Sabi ko nga po sa inyo, kapag halimbawa umuwi ako dito ako madalas magkape, upo lang po ako dyan, tapos kakape ako, tanggal-tanggal ng mga damo, nakaka-relax, at yun yung benepisyong gusto natin, na ma-relax tayo kasi mentras nag-aalaga tayo, mentras maganda yung nakikita natin, nababawasan yung depression natin, nababawasan yung stress natin. Kaya ako, sabi ko nga, napakaraming snake plants, pero sa totoo lang po, hindi ako nagsasawa na mangolekta nito, Kung may nakikita akong sa paningin ko maganda, bago, yan, kinukolekta ko sila, lalo na yung mga wala pa ako, Sabi ko nga sa inyo dito, kahit magkanong presyo, minsan mataas yung presyo, libo-libo na yung usapan, pero binibili ko pa rin dahil nga po sa akin magandang investment din ito. Isa pa yun doon sa benepisyo kasi once na nakapagpatubo kayo niyan at marami na kayo, pwede nyo rin pong magamit na negosyo, kasi katulad ko po na nagbebenta ng halaman, yan po, minsan kapag may sobra-sobra na ako at kaya ko nang i-let go yung plants, yan, pwede na po nating ibenta, at sabi ko nga sa inyo, yung investment maganda kasi lalo na itong mga snake plants, hindi bumababa yung presyo, lalo na yung mga rare, mataas yung presyo talaga nila, unlike ng ibang plants na binili mo ngayon ng mahal, tapos sa susunod yan, bababa yung presyo, kaya tayo mas gusto natin yung snake plants kasi gusto natin yung hindi naman ganun kabilis bumaba yung value, so ganyan po yung mga snake plants. And ayan, tuloy-tuloy tayo, may nakikita ako dong mga kaliskis, so yan, pag meron kayo nakitang ganyan, ilayo nyo na sa plants nyo o kaya i-treat nyo na. Pag hindi pa naman masyadong madami, okay lang na i-treat nyo ng insecticide, maganda rin yan. And mawawala din yung mga insect na scale, so etong aking yan variegated na copper tone ay hindi pa rin po yan, nanganganak, or kirky yung tawag dyan, hindi pa rin siya nagkakaroon ng baby, yun yung inaabatan ko. Pero itong aking Malawi, yan, Malawi Night, nanganak na po, variegated siya, marginated siya, o may margin, yung parang katulad sa ating eto, yan, marginated, yun sa ating millionaire snake plants. And ang ganda niya kasi yung anak niya, meron din. Akala ko before, nung tumubo yan, pag halimbawa may tumutubo kayong mga anak, huwag nyo muna kasing tanggalin, or kasi minsan yung iba nakita, ay hindi variegated, bukod ko na, or something na ayaw na nila. Pero lately po madidevelop yan, yung mga variegated. Pag nanay yung anak, tapos variegated, possible na yung anak maging variegated din, pero minsan hindi kagad makikita. It takes a month bago nyo makita kung magva-variegated ba yung inyong mga plants, So ako, ang dami ko na ditong napoproduce na mga rare plants, Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, hinahayaan ko lang na matuyo yung mga na fungus, So hindi ko masyadong ginagalaw kasi mientras ikakat mo, yan, parang lumalala, humahaba. Ang ginagawa ko, pag tuyo na, or kasi di mo na sila nadidilig at mawala na yan, kakat ko na sila, tsaka ko palang ikakat. Pero yung sariwa pa, meron ako dyan mga experience katulad ng aking mga solid gold. Ayan, tingnan nyo, nagkaroon siya ng problema. Pero ayan, sinasabi ko, matatanggal naman yan. Matatanggal kapag halimbawang pwede nang tanggalin, hilahin, Pero hindi ko na ginagalaw kasi yung isa kong solid gold,
nung ginalaw ko siya, lalong kumalat, no, yung kanyang fungus. And ito, ginagawa ko na lang dyan, natutuyo naman sila. Yan na lang, bawi na lang ako kung mag-aanak sila, no. Pero for the meantime, maghihintay-hintay lang muna tayo kasi ito mga nabili naman natin, maliliit pa yung mga roots nila, hindi pa ganun ka-matured, kaya hindi pa nagsusuwi. Pero ang natutuwa ako dun sa mga beauty queen natin, ayan, oh, ito bagong anak na, ito bagong anak na, ayun, may bago na namang suloy, no, doon sa mga puti nating mga snake plants. Yan, nakikita natin. Pero this one, dun sa iba, nag-aantay pa ako ng suloy, ano, para yan, paganda natin. So kanina nagdilig-dilig na ako dito, pero ang ginamit ko yung rainwater, ano, na naipon natin. Kasi yan yung, kung meron pa akong mga naiipon na rainwater, rin muna dinidilig ko. Tapos kapag eventually wala na, tsaka na ako magdidilig ng tap water. Pero mas priority kong idilig yung mga rainwater, ano. So ang dami rin laglag dito ng mga dahon, and tatanggalin ko na rin yan para nang sa gayon malinis tong ating area ng mga snake plants, yung mga tuyong dahon. And one thing po, kapag halimbawang mapaparaanan nyo, kung medyo nag-stack up na yung mga lupa nyo, i-cultivate nyo po, ano. Mas maganda rin po na minsan kinukultivate yung mga lupa para makadaan yung air sa mga paso natin, ano. Pero ayan, and sobrang dami ko talagang snake plants kasi yan nga yung mga reason, ano, kung bakit ako nag-aalaga. And sabi ko nga sa inyo, may times na namamatayan ako ng ganito, snake plants. Pero hindi naman ganun kahirap alagaan, no? Unlike nung mga plants na kapag hindi mo nadilig, matutuyo na kaagad. So ayan, nakakapagtanggal na tayo ng mga damo, no? At ayan, siguro maya maya magdidilig naman ako na to. Pakita ko sa inyo yung pagdidilig natin itong mga snake plants natin dito, no? So ang dami ditong mga damong bilis tumubo, pero marami rin naman silang magsuloy, no, kapag halimbawa ganito yung panahon. Ang daming mga nanganganak. Itong aking mga black bat o pink bat na tinatawag, ayan, no, kumpul-kumpul na po siya. Pwede na natin siya paramihin. Tapos yung aking mga snake plants na mga millionaire snake plants, ang dami na rin po, ang dami na tumubo. And ayan, natutuwa ako kahit yung sa kawa po natin, ang daming mga bagong sibulo. Ayan, ayan. Pag mainit ang panahon, yung mga ganitong panahon pa summer, daming mga nagsisipaglabasan po, ano. Ayan, at yan, sa susunod naman, propagations naman tayo pag natapos na natin tong ating yan, mga i-maintain, ano. Kasi saka na lang ako maghihiwalay ng mga babies kapag halimbawang nakapag tanggal na tayo ng mga damo, tsaka yan, medyo may time tayo, no. Papakita ko sa inyo yung pag-divide ng roots. At marami ko dito merong mga anak-anak. Ayan, i-divide na natin yan para mas lumago sila at mas dumami pa yung ating mga plants, ano. So watering time tayo habang nagdidilig ng tap water. Tap water ginagamit ng mga agave lang naman to, tsaka yung iba pa nating plants, ano, dito. Pero ako nire-reserve ko talaga, may favoritism ako dito sa mga snake plants ko, yung mga inipong kong rainwater, ano. So tara, puntahan natin yung ating rainwater na naipon. Actually nakabawas na ako dito nung kailan lang, pero ayan, nilagyan ko sila ng takip kasi. Okay. Ayan. And konti na lang siguro to. Konti na lang din. Medyo marami kami pa naman. So, kuha mo na tayo at mag-video tayo. Wait lang. Ayan, medyo mahirap kuhanin. So, yan. Ilagyan natin tong ating mga alagang snake plants. And ayan sila. Oh my god, wow, yung ating andaman meron na rin nga anak. Yan, and grabe,
Ito pong mga solid gold, kung nagka-problema po kayo sa, halimbawa, kasi po ito mga imported, ano, kung galing sa ibang lugar, tapos tinanim nyo, parang nalulusaw, wag po kayo mag-alala, no, at makakapag-acclimatize siyang katulad po nung atin dito. Ayan, may anak na rin, no. Tingnan nyo, dati ito po, medyo natatakot kami kasi talagang nagtutunaw, ayun pa sa taas, no, medyo nagtutunaw yung pinaka, ano niya, yung pinaka dahon. So, eventually po yan, masasanay din yan, no, sa inyong mga, ano, wag lang po kayo mag-overwatering. Hayaan nyo lang ho siya. Sabi ko nga sa inyo, minsan, pag hinahayaan lang itong mga snake plants, lalong gumaganda sila, eh, no? So, ito update dun sa mga patubo natin, yung ating kinat last time, o buhay na buhay pa rin po sila, no? At andiyan. So, yan po. At tutuloy ko na yung pagdidig ko. At yan lang naman yung ating vlog ngayon, ano. Kaya po napakadami kong snake plants, no. Kasi po ngayong season na to, talagang nagpaparami tayo at talagang yan, napopropagate po natin sila dahil madaming sumusuloy sa panahon na to. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog. At thank you sa lahat po ng mga bumabati sa akin, ano, birthday ko po kasi. Mga nag-a-advance birthday na po, ano. Maraming salamat sa inyo. And ayan po, thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. At sa lahat po ng mga hindi pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet-bet nyo po yung ganitong halaman na usapan, yan, mag-subscribe na po kayo, no? At sa mga hindi pa po nag-follow, no, doon sa iba't iba nating social media accounts, follow na po kayo sa ating Facebook page, sa ating TikTok, Instagram. Hanapin nyo lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park Kineg Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!